Sa ngayon, bidang-bida talaga guys ang mga underbone dito sa Pilipinas at alam naman natin guys sa big 4 mainstream brand na si Honda, Kawasaki, Yamaha and Suzuki talagang naglalaban-laban ng apat na mainstream brand na ito para nga po sa pagkukumpit ng kanilang mga motorcycle para nga po ibenta sa market. Pero tila ba meron ng isang motorcycle brand guys na nananahimik nga patungkol nga po sa kategory ng underbone. Syempre guys, walang iba kung si Kawasaki. Alam naman natin guys na ang brand na Kawasaki is nakapokus nga po sila sa kanilang mga higher cc na motorcycle, especially nga guys sa kanilang mga sports bike. Nakapokus nga po ang Kawasaki sa pag-grade ng kanilang mga big bikes katulad na lang po sa kanilang mga naked bike and sports bike. Kaya kapansin-pansin guys na si Kawasaki is hindi na talaga nakikipagsabayan pagdating sa mga small engine displacement na mga motor na pagbenta nga po dito sa atin. Ngayon guys, alam naman natin guys na si Kawasaki is marami nang inilabas na mga inline 4 engine na super sports bike. Pero na nga po silang nilabas na ZX25R na nasa 250cc category na naghahari naman talaga sa 250cc division ng super sports bike. Sinundan nga po ito ng Kawasaki ZX4RR na talaga naman pong sulit na sulit ang pagkakagawa at powerful na super sports bike. Pero dito nga sa episode natin sa ngayon guys is tila ba hindi lang sa Kawasaki ZX4RR nagtatapos ang ating kaabang-abang na mga inline 4 super sports bike ni Kawasaki. Yes guys, meron nga pong bagong pasabog si Kawasaki na bago daw pong super sports bike na ilalabas na in the making na nga daw po ito. Kaya samahan nyo ako guys na pag-usapan ang motorcycle na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, baka pwede naman na pa-like and follow ng aking Facebook page. Nasa description po ang link. Kaya make sure guys na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang information may kinalaman sa motorcycle na ito. Ang tinutukoy ko nga guys is walang iba kundi si Kawasaki ZX9R. Yes guys, alam naman natin guys na si Kawasaki is nakapokus talaga sa kanilang mga super sports bike. Ito talaga ang pinagtutuunan ngayon ni Kawasaki na mag-focus sila sa kanilang mga big bike, higher cc super sports bike. Kasi guys, alam naman natin na hindi man talaga sa ngayon yung mga super sports bike, lalo na nga po sa mga rider na mahilig nga po sa racetrack. Way back 2015 nga guys, alam nating naging rumor din ang patungkol nga po sa Kawasaki ZX25R, yung tipong ang dami rin po sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas na hindi nga po naniniwalang maglalabas si Kawasaki ng super sports bike na nasa 250cc engine displacement nga po. Pero laking gulat nga po na binigla na lang tayo ni Kawasaki na inilabas nga po nila ang inline 4 engine super sports bike nila na nasa 250cc ang engine displacement. At ang rumor nga po patungkol kay Kawasaki ZX25R is nagkatotoo nga, and dito nga sa Pilipinas guys is naging priority ni Kawasaki na ilabas yan dito at naging available na. Kamakailan nga lang po, ilang taon lang ang lumipas, is meron na namang rumor na kumakalat na si Kawasaki nga daw is maglalabas ng 400cc naman na nasa inline 4 engine din po. Dahil sa nalalaman din ni Kawasaki ang daing ng kanilang mga consumer patungkol nga sa kanilang mga motor na nilalabas. Dahil dito sa Asia guys, specific dito sa Pilipinas, talagang 400cc nga po ang pasok lamang sa expressway para nga po makadaan ang isang motor.
Kaya nga po isang rumor na naman ang lumabas na maglalabas daw si Kawasaki ng ZX4RR. Sa dami pa rin guys na hindi naniniwala dahil sa isang chismis marites pa nga lang daw po ang bagay na ito. Kanila nga rin po itong naibash. Pero laking gulat din guys na bigla na lang din nilabas ni Kawasaki ang Kawasaki ZX4RR. At ngayon nga guys is available na din yan dito sa Pilipinas dahil sa naging priority din po ni Kawasaki ang Pilipinas para nga i-market kanilang Kawasaki ZX4RR dahil sa hindi man talaga ang mga 400cc na mga motor dito sa atin. Same sa senaryo ng dalawang super sports bike ni Kawasaki guys patungkol nga sa kanilang Kawasaki ZX9R. Alam natin guys na isa pa lamang tong rumor, pero alam nyo ba guys na in the making na nga daw po ang motorcycle na ito sa bansang Japan, and ang gagamitin nga po nilang engine platform para sa super sports bike na ito is yung sa Kawasaki Z900 na naka inline 4 engine na meron talagang unique na malakas na makina na power output na hindi rin talaga biro. Sa kanyang makina na meron nga pong 948 cubic centimeter engine displacement, siya nga is naka inline 4 engine na meron nga siyang camshaft na dual overhead cam with 16 valves. Syempre guys, pagdating sa power output, meron talaga itong pagbabago. Ay sa racetrack use talaga ang motorcycle ito, pero street legal siya. Aasahan natin na pagdating sa kanyang power output is merong pagbabago. Doon nga po sa naked version ng engine platform na ito, meron nga siyang 123.6 HP at 9,000 RPM ang kanyang maximum power, and ang kanyang maximum torque is meron nga pong 98.6 Nm of torque at 7,700 RPM. Pag ang engine platform nito guys is inilagay na nga po sa isang super sports bike, maaasahang magbabago nga po ang kanyang power output and ang kanyang torque dahil sa ang super sports bike is nakadesenyo nga po for aerodynamics design. Alam natin na less air dragging talaga ang mga motorcycle na ganito, kaya makakaasang mararagdagan ang kanyang power performance. Syempre pagdating sa kanyang mga safety features guys, kung ano man po yung mga safety features na meron po ang mga ZX series ni Kawasaki, tsak na meron din po ang Kawasaki ZX9R, kasi alam natin guys na mga super sports bike is nangangailangan talaga ng mga electronic safety features para din po sa safety ng rider, katulad na lang po ng mga wheelie control, launch control, traction control, ABS o anti-lock braking system, magagandang braking caliper katulad na lang po ng Brembo brake caliper, meron siyang sulit at magandang plane na mga suspension na naka-Showa 41mm adjustable upside down fork. Dahil sa alam natin guys na maganda talaga ang mga plane ng ganyang suspension. Pansin-pansin guys, bakit nga ba talaga si Kawasaki is nagpo-focus sa kanilang mga higher engine displacement na mga motor, specific nga po sa kanilang mga big bike katulad ng naked bike and super sports bike. Alam nyo ba guys na meron nga pong target talaga si Kawasaki sa paglabas nga ng mga kanilang bagong unit ng motorcycle. Ito nga pong target nila is sa taong 2025. Balak talaga nilang maglabas ng marami pa pong mga big bike na nasa higher cc engine displacement dahil sa humihigpit na talaga ang emission patungkol nga po sa Euro compliant. And alam naman natin guys na ang mga higher engine displacement is mahirap na talagang makapasa sa Euro compliant. And dahil sa meron nga pong target si Kawasaki sa taong 2025, kaya nila minamadali ang kanilang mga super sports bike para din po makapagpa-release na sila bago pa dumating ang taon na yon. Kaya nga po patungkol sa Kawasaki ZX9R, hindi malabo guys na lumabas yan. Katulad lang din po ng dalawang motorcycle ni Kawasaki na una na nga pong inilabas na dati nga po is rumor pa lamang, pero ngayon is available na. Kaya sa mga update nga po ng super sports bike na ito, tsak nga po na tututukan ko ito para nga po mai-update din kayo. And syempre guys, alam nating nakaabang-abang din talaga ang bagong super sports bike ni Kawasaki na isa pa lamang pong rumor na sa katagalan is talaga namang magkakatotoo, ang Kawasaki ZX9R. Kayo guys, anong masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman na pahingin ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po. So pwede mo na rin i-share para din malaman ng iba nating mga ka-rider. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated
manood kayo sa mga susunod na i-upload ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat po, Ichiboy. Thank you!